Kasagaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster. Ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng pakot, may masigaw. Mabuhay Pilipinas! Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas 738 kHz at muli na naman po tayong magkakasama para sa isa na namang episode ng ating programa na tumatalakay sa gender development at women's empowerment. Muli kami po ang inyong makakasama. Ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At ako naman po si Nevi Calma mula sa Philippine Commission on Women. Kayo po ay nakikinig sa programang Tinig ng Kababaihan. Hi, Miss Nevi! Hi, Hazel! Yan, no? Siguro nagtataka ang ating mga listeners at mga ka-TNK bakit si Miss Nevi ang kasama natin today. At nagulat. Oo, pero ano yan magandang gulat. Yes. Magandang kind of gulat. Sabi nga, dahil hahalilin muna na sa ating programa si Miss Nevi sa ngalan po ni Miss Honey Castro. Dahil po, syempre nais po nating batiin ng maligayang kaarawan si Miss Honey Castro, ang regular host po ng Tinig ng Kababaihan mula po sa iyong PCW at syempre ang iyo pong KRMD family. Happy birthday po, Miss Honey! Happy birthday, Miss Honey! Nako, talaga naman kapag ganitong nagba-birthday, dapat nagpapapansit. Ay, opo. Pansit na may konting Lumpia? Oo, tsaka daming hiningi. Pansit, spaghetti, lumpia, lahat ng uri ng lahat ng uri ng handa dapat meron. At salted caramel ice cream. Ayun. Favorite po yan ng KRMD. Happy birthday, Miss Honey! At kahit wala si Miss Honey today, hindi naman tayo mabobokya dahil kasama natin si Miss Nevi at tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, balitaan at talakayan ngayong araw pong ito. Tama. At speaking of talakayan, dumako tayo sa ating #TNK Weekly Poll. Ang weekly poll po natin ngayon, syempre ay makikita po ninyo sa ating Facebook page at X account sa @PCWGovPH. At ang ating pong poll question of the week ay pantay na nga ba ang estado ng mga kababaihan at kalalakihan na nasa sektor ng agrikultura? Katulad na nga po ng pagsasaka, pagtatanim, pangisda, livestock at pagproseso ng mga ani. So eto po ang ating mga choices. Una po dyan, oo, pareho naman yung access nila sa makinarya, programa at resources. Or B, medyo lang kasi hindi pa sa lahat ng aspeto pantay na sila. O C, hindi, lalo na sa pagmamay-ari ng lupa, gamit at iba pa. Kaya pulsahan na natin yan mga ka-TNK. Muli po to participate ay bisitahin po at i-follow ang aming Facebook page at X account sa @PCWGovPH dahil gusto po namin na marinig ang inyong boses dito po sa ating TNK Weekly Poll. Makikomento, makisali na sa ating talakayan ngayong araw pong ito para sa ating TNK Weekly Poll. Maya-maya, babasahin din natin ang pulso ng ating mga ka-TNK kasabay ng ating magiging panauhin ngayong araw na ito. At Miss Nevi, tatawagin sana kitang Miss Honey. Nasanay, oo. Rhyme naman. Kaya nga, oo. Miss Nevi, dadako naman po tayo para sa mga balitang nakalap natin para sa ating God News ngayon.
Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD. Alamin sa GAD News Ngayon. GAD News Ngayon. Para sa ating God News ngayon, pananatili ng Pilipinas sa Tier 1 ng maigting na pagpapatugpad ng mga programa kontra trafficking in person, kinilala ng CEDAW experts. Kinilala ng mga eksperto sa Committee on Convention on the Elimination of Discrimination Against Women o CEDAW ang pananatili ng Tier 1 status ng Pilipinas sa inilabas na United States Secretary of State's Trafficking in Persons Report. Ayon sa ulat, napapanatili ng bansa ang Tier 1 status nito dahil sa epektibo nitong pagpapatupad ng mga programa para sa mga biktima ng trafficking in persons sa pamamagitan ng pagtataguyod ng shelters at access sa mga serbisyong may kaugnayan sa reproductive health. Sa CEDAW Committee meeting na ginanap sa Geneva, Switzerland nitong nakaraang linggo, ibinahagi ni Philippine Commission on Women o PCW Executive Director and Officer in Charge, Attorney Christine Rosary Yuzon Chavez, na nagkaroon ng malaking improvement sa paglutas ng problema ng TIP sa bansa. Patunay dito ang 878 convictions ng mga kasong may kinalaman sa trafficking na nakapagpadala ng hustisya sa mahigit 2,000 victim survivors, kung saan halos 700 dito ay mga kabataang babae. Ayon kay Executive Director Yuzon Chavez, hindi isinasantabi na malaki pa rin ang hamon na kinakaharap ng bansa tungkol sa TIP at siniguro na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas sa iba't ibang sektor para tuluyang wakasan ang problema ng trafficking sa bansa. Samantala, 4 na araw na trade fair isinagawa ng Department of Agrarian Reform upang kilalanin ang papel ng mga kababaihan sa food security. Kasalukuyan pong isinasagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR sa kanilang main office ground sa Quezon City ang Agrario Trade Fair bilang bahagi ng selebrasyon ng International Rural Women's Day at Rural Women's Month. Layunin po ng trade fair na bigyan ng outlet ang mga dekalidad na produktong gawa ng mga agrarian reform beneficiaries at ang mga food at non-food products na likha naman ng mga kababaihang sumailalim sa pagsasanay ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Technical Education and Skills Development Authority. Sa naturang event kung saan isa ang Philippine Commission on Women sa mga panauhing pandangal, binigyang diin ng DAR ang kanilang suporta sa gender mainstreaming sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para mas mabigyan ng mas malawak na access sa mga programa at proyekto ang mga ARBs, lalong-lalo na ang mga kababaihang nasa kanayunan. Hanggang ngayong araw, ika-20 ng Oktubre, idaraos ang Agrario Trade Fair. At yan ang mga nakalap nating balita para sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD. Alamin sa GAD News Ngayon. GAD News Ngayon. Ayun, Happy International Women's Day noong October 15 po sa lahat po ng rural women dito sa ating bansa. At syempre, Rural Women's Month din, Miss Hazel, oo no? nga. Kaya Actually, ngayon ko lang narinig yan diba? At magandang platform talaga ang ating programa para na-highlight na ma-magnify nga yung mga ganitong uri ng selebrasyon na dapat ay pinahahalagahan din natin. Diba? Tama. At marami pa tayong impormasyon na makukuha mamaya doon nga sa ating guest mula sa Department of Agriculture. Kaugnay nga sa ano ba yung kakulangan pa or yung mga challenges na kinakaharap ng mga rural women at ano nga ba ang ginagawa ng kanilang kagawaran para ito ay masolusyonan. Pero bago yan, Miss Nevi, pupunta muna tayo sa exciting part ng ating programa. Ang TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load dito sa TNK Text Promo.
Makinig, matuto, mag-text at manalo sa ating TNK Text promo. Makinig po kayong mabuti sa ating talakayan at abangan natin ang question of the day. I-text lamang po ang tamang sagot kasama ang inyong buong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Sa araw po na ito, bukas po ang ating TNK Text promo para sa lahat ng Globe at Smart prepaid subscribers. Inuulit po namin, Globe at Smart prepaid subscribers lamang po ang maaaring sumali dito sa ating TNK Text promo. So hindi po pwede ang GOMO, dito at TM. Ang unang 5 na makakapag-text po ng tamang sagot ang ating tatanghaling winners at makakatanggap ng tig 200 pesos na prepaid load. Tumataginting na 200 pesos. At syempre po ang pagsali sa TNK Text promo ay through text lamang po or SMS at hindi po maaari sa comment section ng aming live stream. Paalala po, hindi po pinapayagang sumali sa aming contest ang mga empleyado ng PCW at PBS-PBS. At syempre, yun na rin pong mga dati nang nanalo sa TNK Text promo. Kumbaga, ibigay na po natin ang biyaya sa ibang mga maaari pa pong manalo dito sa ating text promo. At narito na po ang ating question of the day. Ito ang sektor ng agrikultura kung saan napapabilang ang mga mangingisda at mga nagpoproseso ng mga nalambat na yamang dagat tulad ng isda, shell foods at iba pa. Kabilang na rin dito ang ating mga kababaihang fisherfolk. At ang mga choices po natin, letter A, paghahayupan o livestock, B, pagsasaka o farming, o di kaya ay C, pangingisda o fisheries. Muli po, i-text ang tamang sagot, space pangalan, space address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. Yan ang ating TNK Text promo of the day. Nako, sumali na ho kayo. Mag-text na ho kayo sa mga nabanggit na numero para manalo ho kayo ng tumataginting. Sabi nga ni Miss Nevi na 200 peso load. Diba? Exciting. Pero ito ang mas exciting, syempre, ang ating talakayan ng kababaihan. At makakasama po natin ngayon, syempre, ang ating resource person or guest mula sa Department of Agriculture. Siya po ang Undersecretary for Finance ng DA o Department of Agriculture at siya rin po ang tumatayong chairperson ng Gender and Development Focal Point System o GFPS ng Department of Agriculture. Let's all welcome po ang ating ka-TNK, Undersecretary Agnes Catherine Miranda. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon po, Yusek. Ay, naririnig ba tayo ni Yusek? Magandang hapon po. Welcome sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Ayan, tignan po muna natin. Habang hinihintay siguro natin si Yusek, napaka-interesting nitong topic na ito dahil kung titingnan po natin, ang laki talaga ng role ng rural women o yung mga babae sa kanayunan pagdating sa ating national development. Right. Kasi sila yung nagpo-produce ng food. So itong mga rural women natin, sila yung kasama doon sa force sa agriculture na kung wala sila, syempre wala tayong kanin, di ba? Exactly. Ang sarap pa din ng kanin, di ba? Tapos yung iba pa nating agricultural products. At gusto rin din natin malaman, gaano ba kalaki yung bahagdan ng mga kababaihan pagdating sa sektor na ito, at yung gaano ba ka-fair yung pagpapasahod, yung workload, di ba? Yung workforce. So, yan ay malalaman nating lahat. Maya-maya lamang kasama ang ating guest na si Yusek Agnes Catherine Miranda. Pero bago yan, Miss Nevi, para po sa mga nakikinig sa atin sa radyo at nakatutok sa atin sa ating live stream, alam niyo po ba na ang Radyo Pilipinas ay available na rin sa Free TV? Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood po sa TV Plus, sa Channel 3 at For the Box, Channel 45 to 49. Ayan. Iba talaga ang reach natin, Kumbaga, radyo na, TV pa. Oo. Nakikita na sa TV, sa Free TV, ang ating mga faces. Yes. Ayan. Ganon din ang ating mga makakasama. Alright, ayan na, Miss Nevi. Ayan, mukhang available na po, ang ating guest at na-resolve na po natin yung
ating mga technical difficulties. Ayan, tignan po natin, ma-welcome po natin ulit, of course, ang GFPS Chairperson ng Department of Agriculture, Undersecretary for Finance, Yusek Agnes Catherine Miranda. Hello po, Yusek! Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, sa inyong dalawa, Miss Nevi Calma, tsaka si Miss Hazel Morada. Magandang hapon. Hi Yusek, magandang hapon po at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Ako, napakaganda ho ng ating pag-uusapan for today dahil tungkol po ito sa mga kababaihan sa agrikultura at kanayunan. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, at uumpisahan na natin ang ating talakayan. Kapag po ba sinabing agrikultura, itong salitang ito, ano pa po ba yung nakapaloob dito? Para lang din na malaman ng ating mga listeners at viewers na rin. Pag sinabi po nating sektor ng agrikultura, ito po ang sektor na sangkot po sa pagbungkal ng lupa, pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy, pagpapalaki ng mga hayop tulad po ng baboy, manok o isda. Kasama na rin po dito ang pag-ani at pagdala ng mga produkto sa merkado at iba pa pong mga aktibidades sa bukid. Kasi ang perception kasi Miss Nevi, no, pag sinabing agriculture parang lupa lang o kaya diba? mga pagtatanim lang, 'di ba? Pero marami pa lang nakasakop dito sa salitang ito. At isa bukod diyan, no, ang isa pang misconception po, Yusek, no, kapag sinabing, for example, fisheries, ang usually na nakikita natin, lalaki, di ba? Mangingisda, ganyan. Pero kabilang din pala dito sa fishery agriculture, syempre yung mga babae, no? Na kasama dun sa pag-prepare na ma-process yung mga fishery products natin at kasama silang nagbebenta din, no? Right. Naglalako nitong mga fishery products natin, no, Yusek? So, ngayon po, ano po ba yung data natin sa kasalukuyan, Yusek, no, dito po sa sektor ng agrikultura? Kumbaga, ilan po yung nasa sektor na ito at ilan po ba dito yung mga kababaihan, no? At ano po ba yung mga uri ng trabaho na ginagawa o ginagampanan ng mga kababaihan sa agriculture sector? Okay. Yung po unang tanong nyo kung ilan ang kabuang bilang ng mga Pilipinong nasa sektor na ito, ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority noong pong 2018, tinataya pong 10.26 million ang kabuuan po na bilang ng mga Pilipino na naka-empleyo sa sektor ng agrikultura. At ang Department of Agriculture po ay kasalukuyang binubuo nga po yung pagpaparehistro ng 10 milyong Pilipino sa DA Registry System for Basic Sectors in Agriculture o mas kilala po sa RSBSA. Naglalaman po ngayon ng RSBSA to date po ay humigit kumulang 7.5 milyong Pilipinong magsasaka, manggagawa sa sakahan, mangingisda, at kasama na rin po dito yung agri-youth na siyang binibigyang prioridad ng Department of Agriculture. Dahil ito po yung basehan kung sino po ang bibigyan natin ng mga goods or services at ng mga ayuda po. Ngayon po, ilan po dito ang kababaihan? So sa tinuran ko pong figure na 10.26 milyon na kabuuang Pilipino na na-empleyo according to PSA, sabi po ng record nila 22.8% ang kababaihan. Ngayon naman po, yung sinasabi ko pong RSBSA na 7.5 million na aming naitatala na, ito po ay mayroong 43% na umaabot sa humigit kumulang 3.2 milyong babaeng magsasaka, manggagawa sa sakahan, mangingisda. At kasama din po dito Miss Hazel and Miss Nevi, yung agri-youth natin. Ngayon po yung sa sunod po ng tanong ninyo, yung tungkol po do sa karaniwang trabaho ng kababaihan, sektor ng agrikultura, ito po ay pagtatanggal o pagbubunot po ng mga damo o yung weeding, pag-aani ng mga pananim, pag-aalaga ng mga or pagpaparami po ng hayop, pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy, pangungulek ng tubig, pagtinda ng mga ani na galing po sa bukirin o minsan sa palaisdaan. At kasama na rin po dito yung mga babae nag-aalaga rin ng pamilya.
at gumagawa rin po sa kumbaga sa gawaing bahay. So ito po yung mga ilan sa mga activities or aktibidades na ginagawa po ng ating mga kababaihan na sakop ng sektor ng agrikultura. Mhm. At ang gandang marinig, Miss Nevi and Yusek, na halos 43% pala yung mga kababaihan dun sa 7.5 million na sinasabi kanina ni Yusek na kabilang dun sa kanilang data. At nakakatuwa na almost pumapantay na din, 'di ba? Yung bilang ng babae o kaya ng lalaki sa naturang datos. Pero Yusek, hindi pa rin po ba naaalis yung tinatawag nila na gender stereotyping o yung diskriminasyon sa mga kababaihan sa sektor po ng agrikultura, at kung meron man po, ano-ano po ba itong mga ito? Ang pwede ko po sigurong banggitin ay yung pong ayon sa Philippine Progress Report noong pong 2014 to 2019. May naiwan pa rin po tayong gender stereotyping at diskriminasyon sa kababaihan. Isa po rito ay yung paggawad ng CLOA o yung Certificate of Land Ownership. As of 2018 po kasi, karamihan pa rin ng benepisyaryo ng Agrarian Reform Program na nagawaran ng titulo ng lupa ay ang mga lalaking magsasaka. So 31% lang po dito ang kababaihan. So nananatili pa rin ang ideya na ang kababaihan ay mas angkop na manatili lamang sa bahay bilang tagapag-alaga ng pamilya or housewife, at ang kalalakihan naman ang nagtatrabaho sa bukirin. Dahil dito, nalilimitahan din ang pagkakataon na makakuha ang mga kababaihan ng mga training programs or oportunidad na inaalok po ng pribadong sektor. Isa lang po ito sa pwede kong masabi na doon po sa inyong tinanong, Miss Nevi at saka Miss Hazel. Opo. So, ang ganda rin po na na-point out natin yon, Yusek, no? Kumbaga, nagtatrabaho sila sa agriculture sector pero hindi nila pagmamay-ari, for example, yung lupa, or hindi marami yung mga kababaihan na nagmamay-ari ng lupa. Actually, globally po, nasa 15% lang, no? 15% lang ng mga kababaihan ang merong titulo ng kanilang lupa. At dahil dito, syempre, Miss Hazel and Yusek po, no, na aapektuhan yung kapasidad nila na gumawa ng desisyon patungkol sa kanilang lupa, kasi nga hindi naman nila pagmamay-ari ito. Sabi nga ni Yusek, nalilimitahan. Oo, nalilimitahan. Pero maganda rin po Opo. Yes po, go ahead, Yusek. Yeah, nalilimitahan po. Liban po rito, siguro po hindi na po gender stereotyping. Marami pa po kinakarap ang ating mga kababaihan. Isa na po rito yung mga paggamit po ng pestisidyo at sa pananim, at may kaugnayan din po ito sa reproductive health ng ating mga kababaihan. Sa mga ibang nakapanayam po sa Northern Philippines or Hilagang Pilipinas, ang mga kababaihan po natin doon ay nakaranas din ng sakit sa trabaho sa bukid. So, tinatayang 70% po doon sa tinurang kong lugar ay nag-report ng nararamdaman nila ng matinding pagod, pananakit ng katawan, ngihina. Pagkatapos pong ma-expose sila sa pestisidyo or sa insecticide. Subalit doon sa 70% na yon, 20% lang po na kababaihan natin ang nakakakonsulta sa doktor dahil nga mas pinipili nila na kumita sa bukirin kaysa sa piliin nilang parang kumbaga bigyan ng pansin or puna ang kanilang kalusugan. Yun na rin yung isang Nakakalungkot din, at naririto ang ating programa para ihain yung mga ganyang problema, 'di ba? Para masolusyonan ng ating pamahalaan at matugunan agad yung pangangailangan ng ating mga rural women. At kaugnay niyan, Yusek, may mga pagkakaiba. Sandali lang po, ha. Sandali lang po, medyo humihina po yung ating reception. Sige po. Alright. Opo. Yusek, meron lang po kaming karagdagang katanungan din po. Ano po ba yung pagkakaiba sa pagitan ng women and men sa sektor ng agrikultura? Kung pag-uusapan naman ho natin ay yung dami at uri ng trabaho o yung workload. Okay po.
Yung pong sa dami ng uri ng uri ng trabaho or workload, kung cash crops po kasi natin ang pag-uusapan, karamihan po kasi dito ang gawain ito'y parang male dominated or pangkalalakihan. Kasama rito ang pag-aayos ng mga kanal para sa irigasyon, paghahanda ng lupa, pagtanim ng mga buto o seedlings, pagbubungkal at pag-ani ng mga pananim para may pangkain at perang pambili ng damit, gamot at iba pang pangangailangan. Ngayon, ang mga kababaihan naman ay karaniwang nagbunot ng damo o yung nasabi ko na yata ito kanina, weeding, nagtatanim din ng mga samot-saring uri ng halaman, nag-aani rin at nagdadala ng mga produkto sa merkado. Right. So, para baga yung most hard labor po ay talagang nakikita natin or nare-relegate sa mga kalalakihan. Yun po yung nakikita kong parang kumbaga kung sasabihin natin ito yung halos ginagawa ng kalalakihan at ito naman po yung sa mga kababaihan nating nasa sektor ng agrikultura. Pero Yusek, pagdating naman po dun sa pasahod, bakit po may mas malaki yung pinagkaiba ng sahod sa pagitan ng kababaihan sa kalalakihan sa sektor pong ito? May kaugnayan po ba dito yung pagkakaiba rin nung trabaho na ginagawa nila pagdating sa sektor ng agrikultura? Opo, tama po. Ang pagkakaiba po kasi ng sahod ng babae at lalaki sa agrikultura ay nag-ugat po ito sa kaugalian nakaugalian na ang kalalakihan daw ang nagdedesisyon kung anong uri ng halaman ang itatanim or mga livestock na nire-raise base kung alin ang malaking kita. Ito naman po ay patungkol sa cash crops. Lalaki din po kasi ang nag-aararo ng lupa, nag-aayos ng mga patubig na ilan sa mga mahalagang elemento sa pagtatanim. Dito naman po as against yung or samantalang ang babae naman ay gumagawa ng mga trabahong mababa ang kita. Ayon nga po sa datos ng Philippine Statistics Authority ng 2019, mas mataas ang sahod ng lalaki sa babae sa agrikultura ng around yung amount ay around 25.3 pesos. So makikita natin na talagang meron pa ring for the 2018 data na meron talaga pong parang difference na mas mataas ang binibigay na pasahod or kita ng lalaki as kung ikumpara po natin sa kababaihan. Maliban po sa isa po yon in terms of wage, Miss Hazel, Miss Nevi. At since nababanggit na rin natin kanina at ni Yusek nabanggit niya na rin kanina na dahil magkaiba yung uri ng trabaho na ginagawa ng lalaki at babae, nagkakaroon din ng limitation dun sa pag-access din sa mga resources. Para lang din po maipaliwanag, Yusek, ano po ba yung mga limitations pa na nararanasan ng mga kababaihan, particular ho dito sa ating sektor ng agrikultura dahil nga po hindi pantay ang sahod at hindi rin ho pantay yung workload? Opo. Yung isa pa pong pwedeng masabi natin na mga kumbaga hindi na access medyo ng mga kababaihan natin ay yung mga access ng resources katulad yung nabanggit ko po kanina yung sa lupa, yung patungkol po yun sa CLOA, kapital at yung pagsasanay sa training. Kaya po yung pong sa capital credit or pautang sa merkado, nagkaroon ng kami naman po ngayon sa Department of Agriculture dahil po sa RSBSA tinutukoy namin kung anong klaseng farmer sila, ano yung mga kailangan pa nilang mga yung sa mga goods or services na pwedeng ibigay ng Department of Agriculture. Ngayon po kasi pantay ang trato ng Department of Agriculture sa pamamahagi sa mga lalaki, mapalalaki ka o mapababae ka sa larangan ng agrikultura at pangingisda, at ang gusto lang po namin ay kailangan nakarehistro po kayo sa SBSA. Para po, kasi this will also parang pong ma-prevent po natin yung leakages sa mga binibigay natin. Gusto namin pong ibigay talaga kung kanino nararapat ibigay at ano yung serbisyo na nararapat para sa kanila.
Napakasarap naman marinig nun, Yusek, no, and Miss Hazel, na sa Department of Agriculture, pantay po, no, ang pagtrato sa mga kababaihan at kalalakihan dahil, kumbaga, yung serbisyo o yung programa ay naibibigay equally, no, sa mga babae at sa mga lalaki. Kaya, ang ganda pong marinig nun. At ituloy-tuloy na po natin, Yusek, no, nabanggit nyo na rin po yung pagbibigay po ng serbisyo sa mga nandito po sa agriculture sector. Ano nga po ba ang ginagawa, no, ng inyong kagawaran o ng pamahalaan para po masuportahan yung mga kababaihan po na nasa sektor ng agrikultura? Okay. Sabi ko nga po sa inyo, yung isang pwede kong ihemplo or i-share or ibahagi sa inyo na ginagawa ng pamahalaan, particularly ng Department of Agriculture, dun sa limitasyon na pag-access ng credit or capital, naglunsad po ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng isang ahensya na kakabit ng DA, ito po yung Agricultural Credit Policy Council. Ang programa pong ito ay tinatawag po naming Agri-Pinay. So sa programa po ito ng ACPC, umaabot na po na 938 na kababaihan ang nabigyan ng ACPC nang ito po ay pautang na no more than 100,000 per beneficiary. Wala po itong interest at binibigyan talaga ng prioridad itong programang ito ang mga kababaihan at ang indigenous people. Umaabot po ngayon ng around 59 million ang naipahiram na po ng pamahalaan. So through the Department of Agriculture's ACPC po. Yun. Ang tawag dyan sa programa na yan ay Agri-Pinay. Napakaganda. At yes, Yusek, kanina po ay nanghingi kami ng kumbaga insight mula sa aming mga listeners, mga ka-TNK natin, katinig ng kababaihan. Tukol nga dito sa ating hashtag weekly poll. Ano nga yan, Miss Honey? Ay, Miss Honey. Na-miss talaga si Miss Honey. Miss Nevi. Ayan, syempre po, ang ating TNK weekly poll, pantay na ba ang estado ng mga kababaihan at kalalakihan na nasa sektor ng agrikultura? Yung mga choices po na binigay natin, oo, pareho na yung access nila sa makinarya, programa at resources, at medyo lang dahil hindi sa lahat ng aspeto pantay na sila at hindi, lalo na sa pagmamayari ng lupa, gamit at iba pa. At ang ating pong resulta, 6% lang yung nagsabi ng oo, may 18% na nagsabi na hindi, pero karamihan ang sabi po ay medyo lang kasi hindi sa lahat ng aspeto pantay na sila, which also reflects, no, yung sinasabi kanina ni Yusek na oo, syempre may ginagawa tayo, marami tayong mga programa for them, pero gaya nga ng nabanggit din kanina ni Yusek, may mga kailangan pa tayong i-address. Right. At meron din tayong TNK weekly poll insight mula po kay Romel Kayabyab. Ang sabi po ng ating ka-TNK ay hindi po gaano kapantay. Panglalaki pa rin talaga, lalo na yung tough work, no? Yun din yung nabinggit kanina, Miss Hazel, no? Ni Yusek, dahil ang sabi niya kanina ay yung mabibigat na trabaho ay sa ngayon ay napupunta pa rin sa ating mga kalalakihan. At syempre, marami pa rin tayong maaaring magawa dyan pagdating ng mga taon. Alright. At narinig po 'yon ng ating panauhin for today, Yusek, 'di ba? Yun ang sentiments ng ating mga ka-TNK na oo nga at mayroon pero medyo hindi pa raw pantay, ika nga nila. Meron ho ba kayo, Yusek, na masasabi patungkol may po doon? May insight sa insight. Nag-agree ho ba kayo? Tama naman po. Sabi nga natin po, we are open to whatever opinion, yung nga pong poll ninyo. Ako po naman kasi ay naitalaga bilang GAD the chairperson ngayon pong second quarter lang po of this year. Kaya po ako, tingin ko po bilang babae, marami pa po kailangan. There is really recognition po na meron pa pong kailangan talaga tayong gawin kasi nga pag sinabing agriculture and fisheries, talaga pong pagpabanat ng buto ito. But there
kaya nga po, di ba sabi po ng Pangulo ay strengthen the value chain. Kaya po doon po sa mga segment ng value chain, titignan po natin dito kung talaga pong saan talaga makakapuntos ang ating mga kababaihan para tulong po sila ng silang mag-asawang lalaki at babae para po maging mas prosperous ang kanilang buhay. Kasi kung sinasabi natin, yung mga farmers and fisher folk, ito po yung mga nasa laylayan. So kung dalawa po sila talagang effectively makakapagtrabaho na matutukoy natin doon sa segments of the value chain, I think po mas maiangat natin ang total income ng family, lalo na po kung ito'y farm family. At ang pwede ko rin pong maibahagi, dahil nga talaga pong seryoso ako para matukoy talaga kung talagang nagkaroon ng mainstreaming ang gender sa kagawaran ng agrikultura sa kabuuan po, including the bureaus at agencies and corporations. We will be having an assessment workshop next week para po once and for all, kwentas klaras, makita po talaga natin kung talagang na-mainstream ang gender sa ating agri and fishery sector. At tungo po talaga tayo dyan for the women really to be empowered so that they can be parang magiging tulungan ang babae at lalaki sa kanilang pamumuhay. Yun po. Alright. At bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan ngayong araw na ito, Yusek, may papapasukin lamang po tayong balita mula sa ating kasamahan na si Raquel Bayan. Pangulong Marcos dumating na sa Ritz-Carlton Hotel sa Kingdom of Saudi Arabia para sa opisyal na pagbubukas ng ASEAN GCC Summit sa Kingdom of Saudi Arabia. May ulat si Raquel Bayan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, nagdadatingan na nga itong mga lider ng ASEAN at Gulf Cooperation Council dito sa Ritz-Carlton Hotel, Kingdom of Saudi Arabia upang makibahagi sa kauna-unahang summit sa pagitan ng ASEAN at Gulf Cooperation Council. 2:39 oras dyan sa Pilipinas, dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung matatandaan, taong 1990 pa nagsimula yung relasyon ng Pilipinas at Gulf o yung GCC. Ngunit dahil hindi pa ganun kayabong yung samahan ng dalawang organisasyon, kaya't napagpasyahan ng dalawang regional organization na magsagawa ngayong taon ng summit. Layo ng summit na ito na i-endorse at maaprubahan yung buong framework of cooperation na naglalaman ng areas o linya ng balikatan na maaari pang palakasin ng dalawang organisasyon para sa 2024 hanggang 2028. Ilan sa mga nakita natin na dumating na dito sa venue ang Crown Prince ng Kuwait, ang mga opisyal mula sa Qatar at maging yung ating mga lider mula sa ASEAN region, kabilang na dyan si Indonesian President Joko Widodo at yung iba pa nating mga opisyal ng ASEAN. Inaasahan lamang natin na pagkatapos nitong pagdadating opisyal na pagpasok ng ating mga lider, magkakaroon lamang ng saglit na photo opportunity para sa ating mga lider, and then right after nyan, opisyal ng bubuksan yung ASEAN GCC Summit ngayong taon. Ito na muna, magbabalik tayo maya-maya lamang para sa iba pang update. Ito muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Kasama pa rin natin sa ating linya ang ating panauhin ngayong araw na ito, si Yusek Agnes Catherine Miranda ng Department of Agriculture. At para tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan ngayong araw na ito, Miss Nevi. And Yusek, alam po namin maraming programa ang Department of Agriculture, particular na itong sa gender and development na napapakinabangan po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababaihan na nasa sektor ng agrikultura. Yusek, ano-ano po yung mga programang ito at sino-sino po yung kumbaga nakikinabang dito? Actually po, sabi ko nga po sa inyo kanina, so long as nakarehistro po sila sa RSBSA, wala po kaming parang kumbaga walang
walang bias for or against any any farmer, so long as kahit mapababae or mapalalaki ay kalahok po sila, pwede silang makakuha ng good or service sa amin pong mga programa or proyekto sa Department of Agriculture. Yung mga banner programs po natin, meron po tayong National Rice, Corn, High Value, Livestock, at fishes program. So napaka-importante po yung sinabi ko sa inyo na nakaralaro sila sa ating RSBSA. Sa ngayon nga, sabi 7.5 at patuloy po itong patuloy po itong binubuo, around 10 million. In fact po, meron din kaming imamigrate na data rito galing po sa fisheries or BFAR. Ito po yung FishR at saka po yung database po around 2.4 million coconut farmers. Meron na pong konting na i-migrate, alam ko dito sa 7.5 na nasabi ko, around 900,000. So meron pa po tayong itatala na around 1.4 at nakikipag-ugnayan naman po kami sa dalawang tinuran na ahensya, ang PCA at saka po ang BFAR. Alright. Yusek, siguro po bago yung huling message po ninyo, no? Ano naman po itong napapanahon na search for outstanding rural women, kahit kaunting impormasyon lamang po tungkol dito? Okay. Maraming salamat po sa pagtanong tungkol po rito sa ating search for outstanding rural women. Ito po taon-taon simula po nung 2003 ay parang it's an annual activity po ng Department of Agriculture. Ito po ay na-stop lang nung 2019 dahil po sa COVID pandemic, pero this year po ay nagkaroon po na naman kami ng activity. Tawag ko po dito yung SORW. Ito po ay pagtatanghal sa katangi-tanging kababaihan sa kanayunan na may malaking kontribusyon sa industriya ng pagsasaka at pangingisda. Sa pamamagitan po ng search na ito, binibigyang pugay po natin ng mga kababaihan na nag-excel sa kanilang larangan para in a way po maging role model po sila. Ngayong taon po, sabi ko nga po, sinimulan muli namin itong paghahanap ng katangi-tanging kababaihan sa kanayunan sa pamamagitan ng pagsuri ng mga nominado sa bawat rehiyon. Initially po 14 regions and now nakapili po kami ng top 7. Binisita po namin ito ng National Technical Committee kung binalidate po namin at tinignan po namin mismo for ourselves kung yung mga dokumentong isinumite nila based dun sa parameters na sinet namin ay tama po. Ito pong 7 napili ay ipinresenta po sila noong October 16 during the World Food Day sa Quezon Memorial Circle. At ito rin po ay kaakibat sa pagdiriwang ng International Day of Rural Women. Gaganapin po yung awarding ceremony sa Disyembre ngayong taon na to, kung saan makakatanggap po yung ating mga pararangalan ng papremyo. Yun po ang search po namin for outstanding rural men. Yun, congratulations na agad sa 7 pararangalan sa darating pong Disyembre. Again, maraming salamat po, Yusek Agnes Catherine Miranda ng Department of Agriculture, sa inyo pong panahon at oras at sa inyo pong pag-guest dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Mabuhay po kayo, Yusek. Maraming salamat din po sa pagbibigay niyong ng puwang sa Department of Agriculture para po maipahayag namin ang mga programa namin patungkol sa gender mainstreaming at saka po yun nga po na sabi ko na nga po sa inyo kanina na wala pong bias for or against ang pagbibigay po namin ng serbisyo. Mapalalaki ka or mapababae ka, so long as kayo po ay nakarehistro sa aming RSBSA ay mabibigyan po kayo ng good or service po na nararapat po sa kanila, sa mga farmer or fisher folk po. Maraming salamat po, Yusek, sa inyong panahon at oras. At Miss Nevin, dadako na tayo sa mga nanalo. May nanalo na sa ating TNK Text Promo of the Week. Oo, syempre balikan natin ang ating question.
Ito ang sektor ng agrikultura kung saan napapabilang ang mga mangingisda at mga nagpoproseso ng mga nalambat na yamang dagat, 'di ba? Tulad ng isda, shellfoods at iba pa. At ang tamang sagot po diyan ay letter C, pangingisda o fisheries. At narito na po ang ating text promo winners. Unang-una po sa ating listahan si Jericho Abulencia mula sa Santa Barbara, Pangasinan. Palakpakan naman dyan. Ayun, no? At sunod naman si Teresa Salvatera mula pa rin po sa Norte, San Manuel, Pangasinan. Grabe. Ang gagaling ng mga taga Pangasinan. Tama. Oo. At ngayon sa ating pangatlong winner naman, pumunta naman tayo sa South. Mark Samson, no? Mula sa Santa Rosa, Laguna. Congratulations. At syempre, nanalo rin si Juanito Ortega mula sa San Agustin, Romblon. At hindi papahuli, Domingo Salarda mula sa Aroroy, Masbate. Congratulations po sa inyong lahat. At hintay lamang po ang text ng TNK team para po sa mga mechanics o sa guide, no, kung paano nyo po ma-avail ang inyong tumataginting na 200 peso load. At sa pamagitan niyan, Miss Nevin, ako magpapaalam na po tayo ngayong araw na ito para sa isa na namang episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa pagsasahimpapawid sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., ang ating DDG Joan C. Domingo, RP1 Station Manager Alyan Alyanige, Mr. George Arsenio, Ma'am Sharon Enriquez, Marvin Toledana, Alvin Pelgone, Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Marizel Navarro, Maria Lourdes Rio at kay Miss Ali Ontong. Yes, at syempre salamat din po, no, sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa PCW Management Committee. Muli, happy birthday po, Miss Honey. And syempre sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o KRMD. Kasama po natin dito sa studio sina Anjan Magnaye, Jessel Aquino, Mike Glenbano at nakamonitor naman po mula sa opisina ng PCW si Ms. Vicky Atanasio, Mikey Kalahi, JP Barcelona, Katrina Palisok, Sir Jonathan Pascual at syempre si Shika Sandigan. At meron din pong nagpapa-shoutout. Hello po kay Son Fernandez. Binabati po namin kayo dyan, no, sa Kalasyaw, Pangasinan. At syempre kay Sir Ray ng Budget and Miss Arlene, nag-record section. Hello po, Sir Ray and Miss Arlina. Hello po. And Happy sana po nag-lunch listening. na kayo and happy listening. Right, oo. And happy birthday din sa ating masugid na listener, ang ating daddy ng ating kaibigan na si Mr. Boyet Reyes. Happy birthday, isang magpapapansit din. Yan, oo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Muli, ako po ang inyong nakasama, Hazel Morada. At ako naman po si Nevi Calma mula sa Philippine Commission on Women. May paraan upang ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan. Alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us